wala nang ginawa ang papa kundi lumaban. Kami lang ang iniisip niya. Ba't kung gusto na ni Papang magpahinga? Or who knows, maybe he'll be happier pag nakita niya na si Mama. Magigising pa po si Lolo. Tayo po'y pipiliin ng makasama. I hope so. Bakit nalalagas yung buhok ko? Ano nangyayari sa akin? Lina? Carlos, nalalagas yung buhok ko. Ano nangyayari sa akin? May sakit ba ako? Mamamatay na ba ako? Carlos, may sakit ba ako? Sa tingin ko, physical manifestation niya ng trauma mo. At makakatulong sa'yo si Dr. Denise. Kung may pagtatangkaan ako dito, hindi yung papa mo. Ikaw. Sana nga ikaw na lang yung napahamak eh. Nagpa-party pa sana. Bastos ka! Tita! Tita! Hindi ako papayag na bastusin mo ako sa sarili kong teritoryo! Get out of my hospital! Tita! Hindi ka talaga pinalaki na maayos ng mga magulang mo! Giselle! Huwag mo saktan ang anak mo. Eric? Huwag mo nga akong pinaglalaroan, Eric. Matagal nang patay ang anak ko. Paano mo nalaman na nagkaroon ako ng anak? Marami akong alam, Giselle. Pero ito ang dapat mong malaman. Giselle, Justine. Justine, Giselle. Siya ang anak mo. Justine. Justine, wait. Bakit mo sinabi yun? Ha? We had an agreement. She was hurting you. You think that can still hurt me? Ha? Look, I'm sorry. Ikaw lang iniisip ko. I don't need this. I don't need her complicating my life. Alam mo yun. I know. Again, I'm sorry. But now that Giselle knows who you are, ano gagawin mo? Wala. Dahil matagal ko na siyang pinatay sa isip ko. At wala na akong planong pabalikin pa siya sa buhay ko. Grabe, hindi ko kinakaya to. Binuin mo yun. Buhay pa yung anak ni Ma'am Giselle, tapos yung timing pa. Kung kailan pa koma si Sir Pepe. Ay, naku, nakakaloka talaga. Teka lang. Sabi ko sa'yo, Mercy, hindi papasok sa buhay natin yan nang wala namang ganap yan. Ay, Kasi ang galing tama mo ako dun. eh. Ang galing mo dun, sa totoo lang. Pustahan tayo. Yung lalaki kanina, ex Ex. ngayon. Ay, Oh, naku. see? Ako din, same. Same brain. Same. Kaya lang galit na galit yung anak ni Ma'am Giselle sa kanya. Sana okay lang siya. Okay ka na ba? Iniisip ko lang po si Tita Giselle. Sana po kung anak niya man talaga yun, magkaayos na po sila. Parang yung nangyari po sa amin ni Tatay. Pero naman na, magkaiba yung sitwasyon ninyo eh. Ikaw, bata ka pa lang, gusto mo na makasama yung tatay mo. Paano kung hindi yun ang gusto ng anak ni Ma'am Giselle? Paano kung ayaw niya makasama yung nanay niya?
Ano? Siya ba talagang anak ko? Sabi ni Kinito, pina-DNA test daw kayo ni Papa. And the DNA test proves it. Ate, totoong anak mo nga siya. Pero imposible. Imposible talaga. Paano ko siya magiging anak? Unang-una, patay na yung anak ko nung nalaman ng papa. Patay na siya. So how? Ang sabi ni Kinito, ate, si Papa mismo ang nakahanap sa kanya. Nung nakita niya yung si Eric. Sino ba yung Eric na yun? Si Eric yung naging nobyo ko sa US. Siya ay nakabuntis sa akin. Siya din ang ama ni Justin. Ate, nagsimula daw yung investigasyon nung inamin mo kay Papa na namatayan ka ng anak. Si Papa mismo ang namuno doon sa investigasyon. Bakit ito ipinagkait sa akin ni Papa? Bakit niya ipinagdamot? Hindi niya sa akin sinabi to all these years? Sigurado may rason si Papa. Pero grabe naman siya. Paano kung hindi nagpakilala yung anak ko? Paano kung hindi ko siya nakita dito? So forever hindi ko siya makikilala samantalang ang dahilan kung bakit ko ipinaampon yung anak ko ay si Papa. Ate, kahit nasisihin mo or magalit ka kay Papa, wala ka nang magagawa. Papa is unconscious. Hindi nga natin alam kung anong mangyari sa kanya. Dapat nga magpasalamat ka sa kanya eh. Dahil nahanap niya yung anak mo. Ate, huwag mo sayangin ang oras mo sa galit. Gumawa ka ng paraan para magkalapit kayo ng anak mo. Kung kinakailangan mo mag-sorry habang buhay, edi gawin mo. Dahil malaki talaga ang kasalanan mo sa kanya. Dok, hindi ko na nga alam kung ano nangyayari sa akin eh. Naglalagas na yung buho ko. Tapos palagi na lang akong kinakabahan. Parang pakiramdam ko, parang palagi na lang may mananakit sa akin. Dok, normal ba to o nasisiraan na ako ng ulo? Lynette, hindi ka nasisiraan ng ulo. What you're experiencing is called post-traumatic stress disorder. So it's a type of anxiety disorder na de-develop na isang tao kapag ito ay naka-experience or nakakita ng isang shocking, terrifying, dangerous, or life-threatening events. Tulad ng war, disasters, accidents, assaults, abuse, or crimes. Saka marami din itong mga sintomas tulad ng sinasabi mo, which is mabilis ka matakot, saka magulatin ka na. Minsan binabangungot, o kaya may mood swings, mainitin ng ulo. It's all part of it. At saka minsan, kung hindi ito naagapan agad, it can lead to depression. That's why, Lynette, everything that you're feeling now, it's all normal. It's also normal to feel unsafe everywhere you go. Dok, anong gagawin ko? Bukod ba sa akin, meron ka pa bang ibang nakakuusap tungkol dito? Dok, kasi ayokong maging pabigat eh. Tsaka baka isipin ng ibang tao na nababaliw na ako. Mahalaga kasi na may support system ka. These are the people that you can trust and that you can talk to. Meron naman akong pamilya. Yes, family. Kasi makakatulong sila at kailangan mo sila. So after ng session natin, I can give you some tools and techniques that can help you cope with this trauma with your family. And it's called family therapy. In addition to that, we can also incorporate behavioral and cognitive therapy sessions. Dok, wala ba akong iinuming mga gamot? Well, I can prescribe you medications that can lessen your anxiety. Pero sa lahat ng nararamdaman mo, maayos natin to through counseling.
Salamat, Doc. Gusto ko na talagang maayos to eh. Gusto ko na bumalik sa dati. Can I just order later? Thank you. Eric, Gusto mo raw makipag-usap. saan ako, hindi sa'yo? Nasaan siya? Ayaw ko niya makita. Please have a seat. Hello, Nay. O, ba't di na po kayo nakadaan ng Apex, Nay? Pinuntahan na ako dito ni Doc Denise. Si Doc Denise? Bakit po? Okay lang po ba kayo? Naglalagas kasi yung buhok ko eh. Po? Bakit naman po naglalagas yung buhok mo, Nay? Oo, Annalyn. Nagalagas yung buhok na nanay mo dahil sa stress. Ano na pong sabi ni Doc? Okay naman ako, anak. Malaking tulong sa akin si Doc Denise. At saka ang sabi niya, dapat daw, napapaligiran ako ng mga taong mahal ko. Gusto mo po, Nay. Doon ka po muna sa bahay natin matulog. Para rin po kasama mo po si Lola, si Nina, at saka ako. At saka kasi di ba po, may bad memories ka po dyan sa bahay na yan. Baka kailangan niyo pong lumayo po muna dyan. Hindi na, anak. Tsaka alam ko din naman na busy ka sa lolo mo eh. Okay lang. Tsaka kasama ko naman si Carlos. Lynette, kung yun ang makakabuti sa'yo, okay lang sa akin. Talaga po, Doc? Doc, thank you po Oo, Annalyn. Ako nang bahala sa nanay mo. Ako na maghatid sa kanya sa inyo. Sige po, Doc. Sige po, Nay. I love you, Nay. See you. Sige, anak. Bye-bye. Carlos. Ang sabi sa akin ni Doc Denise, dapat daw napapaligiran ako ng mga taong mahal ko. Kasama ka doon. Kaya kung pwede sana sumama ka sa akin, huwag mo ko iiwan. Kung ayaw niya ako makita, bakit niya pa dinalaw ang papa ko? To check on her, Lolo. Isa pa, you weren't supposed to know about Justine. Nadulas lang ako. My bad. So ano palang plano mo? Itatago mo sa akin ang anak ko? I'm her mother. And I'm her father. Hindi tinago mo na may anak tayong dalawa. Anyway, that's all in the past. I have forgiven you. Now, kung wala ka nang sasabihin, alis na ako. Eric, please. Gusto ko lang malaman kung paano nangyari ang lahat ng ito. Right. Where do you want me to start? From the very beginning? So why do you want to remember the things you tried to forget? Please, Eric. Okay.
I'll tell you what transpired these past few months. Isang araw, bigla na lang nagpakita sa akin ang iyong papa. What can I do you for? Ako si Pepe, tatay ni Giselle. I remember you so well, Mr. Tanya. Anong ginagawa niyo dito? Apo ko rin si Justin. Gusto ko sana siyang makausap. I don't know what you're talking about. Wala kang apo sa akin. Hindi naman ako pupunta dito kung hindi ako sigurado. Pinito? Apo ko si Justin. Saan niyo nakuha to? Were you stalking us? Ganun na nga. Eric, wala akong masamang intensyon sa apo ko o sa'yo. Gusto ko lang siyang makilala at makilala niya ako. Eh kung tutuusin, pwede naman akong dumiretso kay Justin. Sabihin ko lang sa kanya na ako ang lolo niya. Pero hindi ko ginawa yon dahil nirirespeto kita. Ikaw ang una kong kinausap. Pero pag pinagbawalan mo ko, sa ayaw at sa gusto mo, magkakakilala kami ng apo ko. Ano ba ang plano niyo? Babawiin niyo ba siya sa akin? Walang ganon. Pagod na ako dyan sa pakikialam sa mga anak-anak. Ang gusto ko lang talaga makilala siya. Habang buhay pa ako. Dad. Sino siya? Justine, ako ang lolo mo. Pasensya na at natagalan ako sa paghahanap sa'yo. Pero, nandito na ako. May lolo ka na. Totoo ang sinasabi niya. Lolo mo siya. Lo? Justine, alam kong madami akong pagkukulang sa iyo. Pero babawi ako. Babawi kami ng mami mo. Wala ho akong nanay. Meron. Anak ko siya. At sigurado ako, sabik na siyang makilala ka. Alam mo ba, ang akala niya patay ka na. I know. And it should stay that way. Excuse me. Justine, alam kong galit ka sa nanay mo dahil sa mga kasalanan niya sa iyo. Hindi po. Hindi po ako galit. Wala lang po talaga akong pakialam. Justine, Kayo ho, kaya ko ho kayong tanggapin. Kasi wala naman po kayong kasalanan sa akin eh. Pero kung ipipilit niyo ho sa akin, natanggapin ko yung anak niyo, kalimutan niyo na lang po siguro na nakita niyo ako. naintindihan kita. Pero sana, balang araw,
mapatawad mo siya at magkasama sana kayo. Excuse me po. Maraming salamat, Eric. Ilang beses nagkita si Justine at si Sir Pepe. Kahit na papano, napalapit ang loob ni Justine sa lolo niya. She never had a grandfather. That's why your father is very special to her. Kaya kami bumalik dito sa Pilipinas. Dahil kay Sir Pepe. Wala nang ibang dahilan. Pero alam na niya na ako ang mami niya, di ba? It doesn't matter. Don't expect anything from Justine. Isipin mo na lang ulit na patay na siya. Paano ko gagawin yun? Alam ko na nabuhay ang anak ko. Gusto ko siyang makitang muli. Gusto ko siyang makausap. Gusto ko magpaliwanag. Gusto ko mag-sorry. Gusto ko siyang alagaan. Gusto ko makabawi sa kanya. Please, tulungan mo ko, Eric. I'm sorry, Giselle. I cannot do that. Ayaw ni Justine. Excuse me. Pasko naman. It's time for gift giving. Sigurado ako tatamaan siya ng sobra sa regalong ibibigay ko sa kanya. Hindi naman siguro isasama sa pamamanahan ng anak ni Giselle, ano? Eh, hindi nga ata siya nakilala ni Tanda. Which means, sa'yo mapupunta ang majority ng kayamanan ni Tanda. Buti nakarating ka. Pumunta lang naman ako dito para ibigay sa'yo to eh. I'm sure hindi mo na naalala yan. Ako mismo nagkabit nito sa buhok mo. Tapos tinanong kita kung sino ka. Sabi mo sa akin, ikaw si Tita Giselle.